kulit pa kasi yung unang gubat ko is gubat 5, ngayon gubat 50 na. So parang in a way, parang para sa akin, isang fitting lang din siya na mangyari, no? Siyempre, excited pa rin tayo. Gubat na naman. Best crowd, Cebu. Palakasan na lang to ng ano talaga eh, ng punto. At kung ano mang mga mas pagandahan ng anggulong masilip. Since magkaibigan kami, marami kaming alam sa isa't isa. And I'm sure na ibibigay niya lahat. So, ina-expect ko din na parang magte-technical siya. In short, parang ano lang siya eh, 4-bar setup na reliant sa angulo. So, in a way, pareho lang, medyo may pagkapareho kami ng style. Kasi we bank more on angles kumpara sa ibang elements. Palakasan na lang ng punto. Yun nga, technical writing and medyo slow-paced. And actually, isa din yan sa mga ano na na-adapt ko. So, I can say na yung ano ko din, yung gameplay ko, medyo galing din sa kanya in a way. Sa akin, kahit naman anong ginagawa ko, parang may isa pa, may yung utak ko parang naka-battle rap mode pa rin siya. So, if ever may mga kita akong mga bagay na random, tapos bigla ako magkakaroon ng idea, mga ganun. So, ini-expect ko na talaga na somewhere down the road maghaharap talaga kami ni Marshall. Para sa akin, tingin ko kay Marshall, it's parang in a way reflection sa akin eh, na galing Mindanao tapos sa gubat nag-improve yung career. Yo, Mike, good luck sa atin. Sana worth it yung paghahanda natin pareho sa isa't isa, no? So, let's make a classic. Shal, yawa, taro nga Shal. Eh, basig ikaw rin mo alsaning batilan eh. Flip top Gubat 15, dito pa rin, Mariners Court, Cebu. Paliman laban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng supportan tunay, live. Iba pa rin pag live, pero syempre shoutouts din sa lahat ng supportan tunay online. Flip top, mag-ihay para sa parating nating laban. Shoutouts sa High Mind, shoutouts Crown, shoutouts sa Black Manila, shoutouts Linya Linya, Toyo Wear, lahat ng mga represent collab, lahat ng mga bagong labas. Syempre, buong Rapolo crew, Dark Horse Clothing, supportahan nyo yan lahat ng kilos at galawan ng mga MCs natin para ipagpatuloy pa rin yung mga pinaka-inahabol natin gawin dito sa hip-hop, sa Filipino hip-hop. Silipin yung mga bagong disenyo, daming bagong labas. At sa kanan ko, Luz Bimilda, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Naunsa naman eh, murad na baguang lugar. Taghan na ang tabi, o gapanagpot na hukay. Yung mayroon na lahi, o gidukado pagbutaran. Kasagaran gadaling, o walay tampo sa sugar. Marshall, shoutout sa Dumuduong Records, Rapolo, Mukaya 063 at sa pinakamaangas na coffee shop sa Santa Cruz, Laguna, Type C Cafe. Let's go. Shoutout sa kakambal namin dyan sa Dumuduong. Siyempre, shoutout sa John Leo, Tata, shoutouts kay Icho Boy, Get Better agad. Tas sa kaliwa naman, Surigao, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay MP. Please, hindi nga kung gibati, miss. You're just like fine wine. Makainit, makahagit ang kahumot sa imong panis. Shoutouts Serve League Asylum, Nilang Katay, Rapolo, Dumuduong, and Dark Horse Clothing. Thank you. Let's go. Magkakasama sila sa Dumuduong Records. Nanalo ng Coitos, si Marshall Bonifacio, pinili ni mauna, si MP3. Gubat 15, pakinggan natin, unang banat, MP3. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado, parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng Isabuhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Gubat din!
Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sak Maestro. From Mindanao, nag-boom sa gubat, may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na marsyal. Tangina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa gubat, ikaw naman yung susunod na cancer. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Kasi pansin nyo, si Vitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa iyong yapak kung ikaw yung inaapak-apakan. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan palang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang congratulations din. Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose. Edi lose ni Mushal. Yeah. Maliban kay J Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang, lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago. Ika'y di pa rin nag-spark, you're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Yeah. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Yeah. Kaya, di na to yung MP3 na nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Paggising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Ilom lang kaya basta mag-choke ba? Yo! Pride parade sa gawas. Nawala. Dapat na anad to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa kang under bitch. Israel? So, una sa lahat, free Palestine. All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Yo, I say gods must be crazy. At 2 sub-Saharan ang nagtuos, maganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Naku, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Tunog white boy pag nag-write raps, kahit ang skin pang kalabaw. Ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag right brad. Pang-help in need tong hand to mouth. Maalama tong mic drop, rest in peace, maamba out. Rookie daw, yung label inaccept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na. Kaya ka gumagana kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra.
kahit lumika, ay stupid. Greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry, kasi 30, tapos rookie card mabenta. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit ka sagad, binabandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya bayot. Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala. Pag walang data na pang stream, kasi olat sa pitaka, YouTube tas MP3, yung format ay pirata. Kapag tunog ay inusisa, 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 hindi ka palikad. Ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad. Kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paanong advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming dito pasado sa aming era, pag nilipat ng kategory, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. Yo, tangina, maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, kisa naman sa'yo, tol, tumatay ka habang bumabattle. Real talk! Nung ahon 13, alam ba to ng mga repa pips? Habang nagbabattle sina Emzite, natae siya sa kanyang brief. Akala niya utot lang daw. Puta na, misinterpret. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansones kanyang puwet. Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape niyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Mahiya ka naman daw. Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Binyahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Yeah. Ano idol? Jogging tayo minsan. Si John Leo kasi naaalarma. Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang yung pitaka. Kaso pagbunot mo sa yung bulsa, may nalaglag din na shawarma. Mababaw lang ba, Shal? Pues sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yang flow mo na slow mo, tas madalas pang nagsistutter. Pinuna mo pa si Acer, pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? Kasi kung rapper ka talaga, ba't panay ka stutter, tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat, walang hiya. Kaya ka walang hits at ang bumilib, mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mo, i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban, wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. Ako, may problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknamputa, bagong paboritong MC ni Batas. Yeah! Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko to kailangan na gawin, pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa'yo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol walang aura. Feeling sick pag nag-spit tong bitch. Pero if my beat, ikay off parang abra. Di ka naging top. Yeah!
Di ka naging top tier sa tagal ng karir mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-stand still. Pagdating sa battle, magaling ka nga umangge, pero tangina mo ka, siya ka lang may upbill. Kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap skills. Pero at least kasing tindi mo na si Mzite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa Gubat Pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon, di mo pa rin nalagpasan. Dating rising star, kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabattle man ang musika, nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa Trill MC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka, wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Ganon gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Di ba lagi mo kung inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla. Yung naglaban kayo ni Penpluma, akala ko siya iyong talagang sisibakin. Pero naging bakla din dating nung sinabi mong you're finishing him. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-run kung ba't hindi ka bading. Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa, siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tataka ng kutsa mga maling pakilala, bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, minot na, hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang motos MC ni Crip kahit imbentong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit di sentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde, ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay? Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay? I got a family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha, kaso Wari Padilyang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, panggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, banggit pamilya. Nakabuo, may pinagpasahan ng dugo. Feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa Crip di mabisa? Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basyan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka bang swagger. Tory ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang Drake, pag question, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante yung katotohanan. Sa nerdong pala hikbi. Kasi kahit peke nanunuot, tumiterno ng matindi. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan.
Pero ikaw hindi. Ang sakit naman. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang iyong malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin kalaban. Puta. Tapos nag-gay angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal, habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer, nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket, TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Pucha, di umuuwi kapag hindi binabayaran. Inispoil nyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Dito nakitaan ang galing, kaya di nakita sa nanggaling. Sa naukit mo na strategy, nahuli at na-trap. Napaka-stupid at ang wax. Acer yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap, iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di sa pagbubuhat bangko. Pero ako sa Surigao, nag-o-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa nung ikay nandun pa sa iligan. Oo, tol, dito sa liga, ikaw ang bigger star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit dun man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Piniflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, piniflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-may support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator, tong animal ay walang right, sumisip-sip ka lang sa mga host na parang parasite. Kilala na kita, Marshall, ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Isang MC galing iligan, dun siya unang tinanim pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinatyanay puntag Bisaya. Basta. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Ako, di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya. Kahit mag-twist man to ng linya ko, sabihing wak ang pagka-right, walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic, ngayon nagpapakamatay kasi pag artist merong logic, he don't wanna be alive. Surrender ka kay Cripply. Kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke laban kay Vitrum. Unang round din na sa ulo. Pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Kaya, kaduda-duda tong damuho. Panong una sa hukbuto. Di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch, ayusin mo tayo mo. Magiging riko yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo pa, wala munang gubat, pahinga muna. May paganyan ka pang abiso.
So sampal sa mga linya mo ang laban at umismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito? Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Kaya tinanggap niya yung laban. Kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron siyang mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yun. 15, Marshall Bonifacio versus MP3. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay MP3. Shoutout kay Marshall. Malaki respeto ko sa kanya. Shoutout kay Mujuwong, Michael Anel, Carl Peñalosa, John Andrew Cagas, at saka Calvin Calderon. Yeah! Ayun, MP3 versus Marshall. Binoto ko per round ang binasay ko sa lang per round nila. Ang binoto ko sa round 1 ay si MP3 dahil nagka-problema parang yung nabitin ako dun sa round ni Marshall dun sa round 1. Then yung round 2 binigay ko pa rin yung kay MP3 kasi mas gusto ko yung mga angle na ginamit niya. Kagandaan nun, kahit pa paano buo na yung boses niya, hindi na siya pumipiyok-piyok. Tapos yung round 3 ko binigay ko na dito kay Marshall. Yung round 3 ni Marshall parang yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya yung round 1 and 2 para kay MP3, round 3 kay Marshall. Congrats MP3. Yung TCD, medyo mahirap i-judge yun, no? Pero tawag dito, round 1, kahit na merong, kahit di malinis yung performance ni Marshall, binigay ko yung round 1 kay Marshall kasi mas trip ko yung mga angles niya, yung mga linya niya mas trip ko. At para sa akin, kahit minus points ko siya dun sa stumble niya, nakuha niya pa rin yung round 1. Pero pagdating sa 2 and 3, mas lumamang para sa akin sa mga rounds na yon si MP3, kaya siya yung binoto ko. Shoutouts kay Marshall, congrats MP3. Band, Newbeck, binoto ko si MP3. Round 1 tsaka round 2, malinaw naman sa kanya yon. Pero nakinig pa rin ako nung round 3 ni Marshall. Baka yung round 3 niya kaya tabunan yung dalawang round na panalo ni Mike. Pero hindi eh. Kaya yun, props kay Marshall. Yo, Ripley, binoto ko si MP3. Parang per round ko na lang, parang nakuha ni MP3 yung round 1 saka yung round 2. At yung round 3 naman para sa akin Marshall pa rin yun. So, 1-2 para kay MP3. Ganda yung material ng both sides pero kung per round tayo 1 and 2 din tayo kay MP3 3 malakas ng Marshall pero sobrang lakas nung round 2 ni MP3 so MP3. Yun, maganda naman yung palitan. Medyo may lumaylay ako sa first round, kutsa. Di ko alam na nangyari, may nag-slip na naman na syllable na di ko maabot. So yun, medyo lumaylay sa first round pero nabawi ko naman sa second and third round. Sobrang solid. Tingin ko nag-enjoy naman yung mga tao overall. Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Sa kay Marshall, may marami siyang nasilip na angle tulad nung pagsasabi ko na di ako babattle sa gubat sana at nung pag-concede ko. Pero yung gabi na yun, siguro nadala lang talaga ako sa emosyon at magaling dahil na gawa niya yun ng angle, nagawa niya ng mga linya. Yung sa akin naman, yung yung pinapaikot lang kita shit, just glad it worked and the rest is history. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Kambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka! Wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Wala, tuloy pa rin yung buhay. Gawa ng tracks kahit hindi naman na-release sa gilid-gilid lang.
pa ilan-ilan. Baka mag-release in the coming months. Tuloy yung suporta sa Flip Top. Kung may laban ulit, kung ano man. Ayokong sabihin na di muna ako babattle kasi baka babalik na naman. Pero walang pinaplano. Living day to day lang muna. And, spend times with the family and shit. So, yun. Yo, sa lahat ng fans ng Flip Top at mga sumusuporta sa akin, tuloy nyo lang. Malaking tulong yung pagsuporta nyo sa amin. Huwag nyo piratahin yung mga videos ng Flip Top, manood nyo ng live events. Kung hindi man kami makapanood ng live events, tuloy nyo i-share or i-like or mag-comment sa mga posts tsaka mga updates ng Flip Top. Yeah. Yo, thank you sa lahat ng mga sumusuporta di lang sa akin, di lang sa Flip Top, pero kundi sa Filipino hip-hop in general. Shoutouts kay Cripply, kakapasok niya lang sa pinto. Shoutouts din sa asawa ko. Thank you for being such a good mother sa anak natin. And yeah, shoutout sa mga kapitbahay ko, Calvin, Carl, at saka John Andrew Cagas. Yeah!